Inalok ni Pangulo Aquino ang publiko na makisa sa kontribusyon tungo sa kabutihan ng bansa. Sinabi ito ng Pangulo kaugnay ng paggunita sa ika-117 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan na kanyang pangungunahan sa Iloilo bukas. Ngayong araw ay pinasalayaan at ininspeksyon ng Pangulo ang ilang proyektong pang-infrastruktura sa lalawigan. Idaraos ang Araw ng Kalayaan bilang pagkilala sa kontribusyon ng Visayas Region sa kasarinlan ng bansa. May karagdagang ulat si Rocky Ignacio. Nanawagan si Pangulo Aquino sa lahat na magbigay ambag para sa pambansang kabutihan. Ipinahayag ito ng Pangulo sa paggunita ng buong bansa sa 117th anniversary ng Independence Day na gagawin sa lalawigan ng Iloilo bukas. Umaasang Pangulo na makakalaya na rin anyang taong bayan sa mga dekahon na pambabatikos sa halip tumulong sa pagbibigay solusyon sa maraming problema ng bansa. Sa palagay ba ninyo, hinggan ng mga ito o tingin niyo po ba manatili na lang tayong nakatutok sa pagpapanig sa tama at nakakabuti sa mas nakakarami? Sana nga ho, imbis na puro reklamo ay tulungan na lang nila tayong maghanap ng dagdag pa mga solusyon. Handa naman tayong makinig, pero sila itong wala namang binibigay na kahit anong suwestyon. Sabi ko nga lang ho, Independence Day naman bukas, sana magpalaya na rin sila sa kaisipan nilang dekahon. Sinabi ito ng Pangulo sa bisperas ng Araw ng Kasarinlan na idaraos sa Santa Barbara sa Iloilo, kasabay na rin ang pagpapasinay at inspection sa mga programang infrastruktura sa lalawigan. Kabilang na dito ang President Senator Benigno Aquino Jr. Avenues. Isaan ang pagkilala ng lalawigan sa mahalagang kontribusyon ng magulang ng Pangulo sa kasaysayan ng kalayaan ng bansa. Umabot sa may 6 na bilyong piso ang infrastructure project sa lalawigan, kabilang na ang pagtatayo ng 19 na tulay, 9 na flood control projects at road widening. Sa anumang nagagawa nating positibo, may nagsabi nga ho, sa alinmang lipunan sa mundo, may tinatawag na contrarian. Sila po yung mga taong kahit anong imungkahi mo, kontra dito, kontra dyan, kontra doon. Pag sinabi ko pong puti, sasabihin na, hindi itim. Pag sinabi ko, nga, itim, sasabihin na, hindi, puti pala. Dagdag pa ng Pangulo, hindi na siya tatakbo halalan, pero nais ito magpatuloy ang sistema ng tuwid na daan hanggang sa matapos ang kanyang termino. Mapatunayan na rin anya na bumuti ang kalagayan ng bansa dahil sa mabuting pamamahala. Kayo ang titiyak na hindi na tayo lilis pa at patuloy pang-aarangkada ang bilang natin nagkakaisang bansa. Tayo pa rin mga Pilipino ang susulat sa magiging tadhana ng bansang Pilipinas. Mga pinalangakong Ilonggo, upod kita nga ipanubli sa mga masunod na henerasyon ang pag-uswag sang atong pungsod nga madugay na naton ginahandom. Madamogin na salamat. Samantala sa lalawigan ng Raos ang Independence Day bilang pagkilala na rin sa kontribusyon ng Visayan Region sa pagtatanggol sa kasarinlan ng bansa. November 1898 sa Plaza ng Santa Barbara ginanap ang inaugurasyon ng Provisional Revolutionary Government ng Visayas. Ito rin ang unang pagkakataon na itinaas ang watawat ng Pilipinas sa labas ng Luzon. Sa Old Capitol Building sa Iloilo City naman idaraos ang traditional na Band d'Honneur kung saan inaasahan dadalo ang may 100 miyembro ng Diplomatic Corps, mga opisyal ng lehislatura, judikatura at ehekutibo. Traditional na ginagawa ng Pangulo ang paggunita sa Araw ng Kalayaan sa iba pang mahalagang lugar na bahagi ng kasaysayan ng bansa. Noong nakaraang taon, pinangunahan ng Pangulo ang Independence Day sa Naga City bilang pagkilala ng kontribusyon ng Bicol Region sa kalayaan ng bansa. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio.